Okay, Romero Duno versus Sandoval, no? I want to take this moment. Gusto ko tong sabihin sa inyo and I wanna be extremely honest with you. Yung totoo lang dito po sa laban na ito. Pero bago ko sabihin yan, Romero Duno lumabang kay Sandoval, si Jonathan Almacen at saka meron pong isa, Josaphat Navarro, lumaban din po dito sa card na ito. Alam mo yung nangyari? Nako, masakit man, pero ito po ang katotohanan. At bago ko sabihin niya, mag-intro lang ako ng mabilis. Diyan lang kayo at gusto ko marinig kung ano po sa tingin nyo nangyari. Ano opinion nyo dito sa nangyari? Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. We always want to support the Filipino when they fight, whoever they are. But dito po sa laban na ito, unfortunately, 0-3 tayo. 0-3 tayo sa, minsan sa Japan, ngayon sa Amerika, 0-3 na naman po tayo. Josaphat Navarro, tinalo po siya via TKO ng kanyang kalaban. I'm not sure if he's that ready dun sa laban na yun. Hininto po, no? Medyo outclass siya dun sa laban na yun. He was fighting right back. I don't think he's gonna be knockout, but maybe there's no point from him fighting kasi nabubugbog po sa Jonathan Almacen. From the start of the fight, hindi ko pa nakikita yung laban. Sabi ko, dihado na kagad yung Jonathan Almacen. 5'3", originally fighting in the flyweight division, 112. Just being honest, fighting in the featherweight division, makakaasa ba tayo na mananalo tayo dito? Malabo. Pero lumaban po si Jonathan Almacen. He gave his good effort. Bandang huli pa nga, muntikan niya pang, kala ko mapapabaksak niya pa, natamaan niya eh. But he was just too small for that division, featherweight. That's not the weight of Jonathan Almacen. So, but I'm happy he's safe. He's earning money. And more importantly, itong laban ni Romero Duno. Being honest with you, sa tingin ko, kaya pa sana ni Romero Duno eh. And 2 rounds po ang binigay ko kay Romero Duno out of the 5 rounds that happened. Na-knockout po siya in the 6th round via body shot. Counter. Didn't expect that one. And tinamaan po siya dito sa bandang kaliwa. Hindi po liver shot sa kanan eh, di ba? So, first round, sabi ko, ang ganda ng pinapakita ni Romero Duno. He was aggressive, tinatamaan niya. At manhid siguro tong sa Sandoval. Sabi niya, hindi daw niya naramdaman yung lakas talaga. Napauro nga siya ni Romero Duno eh. But, honest, kondisyon talaga ang kulang eh. Bandang round number 6, nakita natin na bumabagal na at kulang sa head movement itong si Romero Duno. Natatamaan po siya ng ila sa ulo. Siguro kinakaya-kaya niya yung mga suntok na yan, but we don't wanna see that happening sa ating mga boxer. Bata pa po si Romero Duno. I think he's only just 28 years old. At every time natatalo siya, yung mga high level. So itong Cain Sandoval coming into that fight, he's moving up. Sa tingin ko, mahirap kalaban to si Romero Duno para sa kanya. Now he found out na talagang mataas yung level niya, pataas. Ang pagkakaiba lang po talaga is that pagkatapak ng halfway, round number 6, medyo syempre bumabagal na kasi body shot tayo, headshot, and that body shot ended it all. Yun ang masakit. Ang mga Pilipino sunod-sunod na tatalo sa body shot for some reason. And, I just couldn't figure out. Lahat na lang tayo, babad ganon natatalo sa mga big fights po, na highlight tuloy. So, it was probably condition and yun ang masakit na katotohanan. Like what I said, I support the Filipino but I'm honest with the fans kung ano po yung problema natin. And hopefully, ma-workout natin kung paano na mas maganda yung condition natin, especially pag tapak ng yung mga championship rounds. Doon na po bumagal eh. Magaling din talaga yung Cain Sandoval. Mabibilis yung suntok, mabibilis yung combination. But Romero Duno didn't have enough. At the end, he was caught with a body shot and hindi na po siya nakatayo. And that's just my honest take on this one. Kayo, ano sa tingin nyo? Ano ba yan? Sayang.